Hello po. Good morning mga kapatid. Ako po ay nanonood ngayon ng investigasyon ng TRICOM na po regarding po dito sa mga vloggers at social media influencers. Karamihan po na hindi umattend ay mga DDS vloggers. At eto na nga po, kantsawan ng kantsawan sa komento, no? At isa po sa ating mga nakasama sa rally ng Impeach Sara ang nagko-cover nito kung kaya't ito po ay napapanood ko. Wala naman po kasi tayo, hindi naman po kasi tayo kasali dyan eh. Kaya, pero si Attorney Enzo Recto kasali po dyan. May mga kakampings po na nandiyan dyan. At ipinaliwanag naman ni Kong Barbers na hindi naman ito para sila ay kung anong gawin. Bagkos, ipinatawag lang sila para makapagsabi sila, makapaglabas sila ng kanilang mga saloobin hinggil sa mga nangyayari. At syempre, kasama na rin dito siguro yung mga pangaral, paalala, at higit sa lahat, magkakaroon po siguro talaga dito ng siguro maganda nga yung bang tinatawag na samahan, ano, gaya ng mga taga-media, yung mga naririnig yung samahan ng mga broadcaster sa Pilipinas, gano'n, no? Siguro po may mga gano'n na mangyayari sa paggamit ng social media. At dito nga po, alam naman natin na tayo ay pare-parehong biktima ng mga fake news, ano? At yung mga tinatamaan, pag tayo nagsasabi ng katotohanan, sila yung mga nagbabanta, nagmumura, kung ano-anong mga sinasabi, mga kabastusan, sobra-sobra na pong kabastusan. At higit sa lahat, kagaya po namin ng mga babae, kung bastusin po kami dito ng mga DDS vlogger at saka mga DDS na supporters, grabe po talaga. Gaya po niya ni Banat Bay, nakatunggali ko na po yan kung ano na yung sinasabi niyan sa akin. At pinagtatawanan pa ako kasi ayaw na ayaw nila na mabubutata yung kanilang mga sinasabing kasinungalingan. So yan po kasi yung ayaw na ayaw natin. Kaya po tayo kahit sa panunood ng balita, pinipili natin yung mga nagbabalita na talagang masasabi nating katotohanan ng mga ibinabalita. So alam naman po natin na napakarami po talaga ang bayaran ng mga politiko na gustong maghari-harian at kumukuha sila ng mga bayarang tagagawa ng dyaryo, mga taga-media na nagsisinungaling na ng husto, no? Gaya ng mga taga-SMNI, talagang yung mga bagong labas na iyan ng media, kuno, no? Ay talagang puro kasinungalingan ang sinasabi. Kasi pinoproteksyonan nila yung kanilang amo. Yan po yun. At ang iba naman po ng mga taga-media, lalo na yung mga gumagawa ng dyaryo, talagang malubha kung gumawa ng kasinungalingan yung mga yan kasi malaki ang bayad. May kita na sila sa dyaryo, may kita pa sila dun sa amo nila na gustong magpakalat ng kasinungalingan regarding sa mga kalaban. Ganyan po trabaho kasi nila. Kaya eto nga po, pinapanood po ko po ito, ano, ang nakalagay po dito is nasa ano na po sila, nasa oras na po sila ng pagpapaliwanag. Ano, ito ang nakalagay: harmful content, false medical information, number 1. Number 2, incitement to violence. Number 3, hate speech. Number 4, defamation. 5, election interference. 6, financial fraud. 7, impostor content, and 8, public safety risk. Ayan, no? So, ito po ay pagpapaalala sa mga vloggers. So, tayo po mga kapatid, piling-pili lang po. Kaya po nakita nyo, once a day lang ako mag-vlog. Kasi ingat na ingat po ako sa aking mga iba-vlog. Opo, nung mga time ni Rodrigo Duterte, talagang napapamura po ako eh. Kasi sobra na po talaga yung balahurang sinasabi ng mga DDS sa atin noon. Lumalaban ako sa mga DDS dyan po sa mga Duterte diehard supporters. Lumalaban po talaga ako kasi
Alam nyo, nung time ni Duterte at nung mag-e-election 2022, milyon ang nanonood sa akin, million views po. Pero hindi pa po ako namomonetize noon. Kaya wala akong napapala, ano. Katakot-takot na pagbabanta, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pambabastos, katakot-takot na pambabalahura po ang inaabot ko. Dahil ipinagtatanggol ko yung mga tamang politiko, no? At talagang ipinaglaban ko noon si Attorney Leni Robredo, no? Pinaglaban ko siya kasi talagang bilang babae, napansin ko na talagang kinawawa siya ni Duterte noon. Kaya talagang lumaban ako. Pati po sa anti-terror law ni Duterte, lumaban din ako, no? Diyan nga po ako nakilala nung mag-speech ako sa UP. Laban diyan. Sinabi ko talaga yung nasa kalooban ko, lahat ng sama ng loob ko sa gobyerno, sinabi ko. Kasi syempre po, yung pong mga member, yung pong mga DDS, sila po ay marami. Supporters po yan ng mga Duterte. So, sa dami nila at iisa lang ang lumalabas sa kanilang mga bibig ng mga kabastusan, kabalahuraan, pagbabanta, pananakot, lahat po yan ay iisa lang. Kasi well-trained sila niyan May isa pong DDS na umamin sa amin, no? Na kapwa vlogger na talagang sila ay well-trained. Sila po talaga ay tinuturuan kung paano takutin, balahurain yung mga kumakalaban kay Duterte. So ngayon, ang ginawa ko para naman kahit papaano makabawi tayo, no? Dahil sa ginagawa nila sa atin, hindi po yung mga DDS ang binanatan ko. Idinaan ko sa mga DDS ang pagsasalita ko. DDS lang yung sinasabi ko, pero lahat ng sinabi ko, sapon lahat kay Duterte. Itinapon lahat kay Duterte yon. Kay Duterte lahat tumatama yung mga sinasabi ko. Pero ang akin pong ginamit na paraan para makalaban ko at maiparating kay Duterte yung gusto ko sabihin, binabanatan ko mga DDS, pero yung sinasabi ko sa pagbanat is tapon lahat kay Duterte. Kaya po, dun po ako nakilala na Aling Marie, no? Na si Aling Marie. Kasi bigla po yun nangyari po yan noong 2019, noong COVID-19 COVID-19, talagang dyan po ako na kasi sabi nung narinig ko na kasi yung anak ko sabi nung anak ko, i-lockdown nyo na kasi. Medyo pa pinatatagal. Kasi ang dami pa sikot-sikot ni Duterte. Tapos kung ano-ano na yung mga ibinabalita. Kesyo nagtataka naman ako, wala namang mga DDS nagreklamong sila ay namatayan. Itong si Duterte, hindi man nagkasakit, wala mang kung ano-ano, pati yung mga vaccine. Ako'y ayaw na magpa-vaccine nun, kaya lang ginipit talaga tayo ni Duterte. Di tayo makakuha ng kung ano-anong kailangan natin na mula sa government, dahil kailangan daw ang vaccine, kailangan ng vaccine card, kailangan Diyos ko, pati gagawa na lang kami ng ads noon, nung ipinakulong si Senadora Leila de Lima. Gagawa na lang kami ng ads noon. Kailangan pa naming iswab test, kung ano-ano. Lahat ng panggigipit noon ginawa ni Duterte sa atin. Kaya ako natuto talaga ako. Lumaban talaga ako, mga kapatid. At napag-isip-isip ko nga na, siguro sabi ko, tama lang naman na tuwing may magkakamali ng mga tauhan, ang dapat binabanatan dito yung puno. Bago natin banatan yung bunga, yung sanga, yung dahon, yung ugat muna. Yung ugat ng kasamaan muna ang ating banatan. Kaya ako ngayon, nagpapasalamat ako sa mga taga-House, House of Representative, dito sa mga taga-Quadcom na nagkaroon na ng Tricom. At dito ay makikita ang mga taong nagsasabi ng katotohanan at kasinungalingan. At eto na nga, walang uma-attend na mga DDS vloggers. Malamang na talagang natatakot sila at yan ay pag-amin. Ang hindi nila pagpunta dito sa Tricom ngayon ay pag-amin na sila ay mga fake news peddlers talaga. Sila talaga ay mga nagkakalat ng kasinungalingan. Kasi walang nagpakita hindi sumipot. Kaya, good luck na lang mga DDS, no?
sa inyong ginagawa. Ito na siguro ang kasagutan doon sa aming mga kahilingan sa Panginoong Diyos na bigyan kayo ng leksyon sa lahat ng mga ipinapakalat niyong kasinungalingan. Bigyan kayo ng tamang leksyon ng kinauukulan para yung inyong mga kasinungalingan na yan ay mahinto na dahil kayo ang nagdudulot ng kaguluhan sa bansa. At isa pa, yung mga paninira ninyo at yung mga pananakot, pagbabanta, ngayon, dapat lang, sunsunin kayo isa-isa, patunayan yung lahat yan. Okay? Yan po mga kapatid, balik po tayo doon sa TRICOM forum, no? Punta po tayo doon at manood pa rin po tayo mga kapatid. So yan muna po aking maibabahagi. Sa YouTube po, panoorin niyo po ang pag-uusap-usap ngayon ng mga ito, House probes spread of fake news and disinformation. Ayan, February 4 live. Ayan po, mga kapatid. Yan po, inyo po ito po, para mabasa nyo po. Ito po, hindi pa nakakaalam. Ayan, live. House probes spread of fake news and disinformation sa Inquirer.net, sa YouTube po ito. At dito po maniwala po tayo dito at mapapanood po natin ito ng maayos. Pinupuntahan nila yung, kunyari, pinupuntahan nila yung Inquirer, yung pala ay yan mga kapatid, no? Disinformers. And then, yan. Safety risks also, yung mga fake dapat emergencies. Sunsunin din ng mga taga-TRICOM yung nagpalaganap ng fake news sa Amerika na si BBM daw ay talagang nagko-cocaine, yun. Tapos itong BICAM, yung tungkol sa General Appropriation Act, sinasabi ni Duterte na dapat managot si Marcos regarding dito. Yan po, dapat po yan, kasi yan po ang ginagamit ng mga DDS kung ano ang lumabas sa bibig ni Duterte. Kung ano po ang lumabas sa bibig ni Duterte, yun din po ang ginagawa ng mga DDS. Ipinapakalat nila ng husto yan. Mga well-trained nga po iyan, yung mga vloggers na iyan. Yan, gaya nila Banat Bay, yan, sina Trixie, yan, dapat po lahat yan lahat yan ipinapatawag na, no? Si Maharlika nga, sayang wala dito si Maharlika, no? Pero ang dami po ang hindi umattend ng mga DDS vloggers. So, subaybayan nyo po mga kapatid. Maraming salamat po. Yan muna po ang aking maiihatid sa inyo. At mamayang hapon po, magtatalakay po tayo ng iba pa nating maiba vlog. Salamat po. Nood po kayo sa TRICOM. Thank you.